Guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, nung nakaraang araw, itong si Bato de la Rosa, amoy na natin yung kanyang pagkambyo. To the point na sinabi niya na kung ano yung magandang proyekto na ginagawa ng ating presidente, mararapat lamang na ipagpatuloy natin. At umabot na din sa punto na sinabi, mga minamahal, ni Senator Bato de la Rosa na ihinto na natin ang bangayan. Kasi hindi naman to nakakaganda, nakakabuti sa ating bayan. Di ba mapapansin ninyo na nandoon yung kanyang pagkambyo? Yung balita during that time mga minamahal, sabi ni Attorney Cristina Conti, Legal Counsel ng International Criminal Court, talagang mabibigyan ng warrant of arrest itong si Senator Bato de la Rosa. And then eventually, yung kanyang mga mensahe sa ating mga madlang people, abay, mukhang kumakambyo, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, after ng sulat ng International Criminal Court, biglang sinabi ni Bato na ihintunan natin ang bangayan. Kung ano yung magandang proyekto na nasimula ng ating presidente, sundin natin, 'di ba? Ipagpatuloy natin. And now, eventually, ito na yung kanyang statement na parang kasalanan na naman ni PBBM. Sabi dito, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang kooperasyon, do not start with warning or threatening the senators. Kung gusto nila ng magandang tulungan, mag-cooperate tayo sa ikagaganda ng bansa. Like, mapapasabi na lang ako, mga minamahal, really? Bato de la Rosa, coming from you? Yung salitang cooperation, yung salitang wag nyong dinidikdik or sinisikil or tinitret ang mga senator, na sino ba yung mahilig mag-threat? Diba? Yung patron ninyo na si VP Sara Duterte. Tinret si PBBM, tinret si First Lady, tinret si House Speaker. Sino ba yung mahilig mag-threat? Diba? Alam nyo yung argumento ni Bato de la Rosa, bumabalik din sa kanya, like, mapapasabi na lang kayo na mayroon bang isip, gumagamit ba ng utak itong si Bato de la Rosa? Kasi kung mapapansin ninyo, yung mga statement niya, kakambyo, tapos titira na naman. Parang naay na Jude something ba? May mga sintu-sintu ba tong mga taong to? Hindi, nagtatanong lang mga minamahal, may mga sintu-sintu ba itong mga taong to? Ang daming hanash, ang daming sinasabi. Di ba kaya tingnan nyo, nireplyan siya, nagsalita din si PBBM. Nagsalita yung presidente sa pamamagitan ng ating secretary na si Yusek Claire Castro. Ito yung pahayag ng Malacanang. Sabi, with all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Diba? Kasi nanggagaling din mismo sa kanila yung mga threat na yan. Nanggagaling din mismo sa kampo nila Bato yung mga paninira, diba? Yung hindi magandang samahan. Sino ba yung nagsira, sumira sa unity? Diba walang iba kundi si Sara Duterte. Siya lang yung, she's the one who fractured unity. To the point na inaaway niya si House Speaker dahil sa hindi siya napagbigyan. Inaaway si PBBM dahil hindi siya napagbigyan. Alam niyo, gustong-gusto ng presidente ng unifying leadership kasi yan yung sinimulan nila. Unity. Ngunit ano yung nangyari sa unity? Dahil mayroong isang hitad na inggit, mayroong isang hitad na ang daming hanash, di ba? Mapapansin ninyo na tinira na lang si PBBM without knowing na, tinira si President Bongbong Marcos dahil sa hindi na pagbigyan. Nagsimula lang naman lahat ng ito kay Gloria Macapagal Arroyo na gustong maging House Speaker ng bansang Pilipinas. At yun, kinampihan niya hanggang nag-content na siya ng tambalos-los, diba? At doon na nagsimula ang lahat. And the rest is history. Kayo yung mauna-una. Kayo tong nangunguna. Tapos, sa presidente nyo, sasabihin na, kung gusto nyo ng magandang samahan, magandang kooperasyon, do not start with warning or threatening the senators. Sino ba yung nagtitreat sa mga senators? In the first place. Sige nga, may I ask you, Senator Bato de la Rosa, who threatening you? Diba?
Who threat sa inyong kampo? Kasi as far as I know, wala namang threat sa ating mga senador. May threat sa presidente. Di ba? May threat sa ating first lady. Yun yung totoo, mga minamahal. Di ba? Oh, tingnan nyo tong balitang to ha. Pakita ko sa inyo. Sara Duterte appears to submit to reply NBA raps on threat to Marcoses. Alam niyo during that time, pina-NBI itong si Sara Duterte. Diba? Bakit pina-NBI? Eh, tingnan nyo na ba naman katantaduan ni Sara Duterte? Magte-threat siya. Papatayin kita House Speaker, papatayin kita First Lady, papatayin kita Bongbong Marcos. No joke. Ganun-ganun pa. Tapos yun, pinatawag siya sa NBI para ipaliwanag niya kailan nangyari yung threat sa kanyang buhay. Kasi sabi niya, ipapapatay niya si PBBM, si FL, pati sa House Speaker dahil daw may nag-threat, may nagtatangka daw pumatay sa buhay niya. Now, ibinalik ng NBI. So, tama ba yun? As a lawyer, ang gagawin mo, magte-threat ka din pabalik? Diba, supposedly, if you are a lawyer, you know how, you know, the works of legal process, the works of due process. So, if mayroong nag-threat sa'yo, una mong gagawin, ire-report. Diba? Ire-report mo. Tatanungin ka, kailan naganap yung threat? Saan mo narinig yung threat? Sino yung nag-threat? Diba? Sinumbong mo ba sa Vice Presidential Security Group mo yung threat na yon? Ini-report mo ba? Diba? Sino yung nag-chismis sa'yo? Yan. Tatanungin yan. Sinagpina itong si Sara Duterte, hindi naman dumalo. Ay, hindi siya sinagpina. Kasi wala namang wala namang contempt yun. Pinadalan siya ng sulat, invitation. 2 beses yun. I think December 11, hindi natuloy. Tapos parang inano sa December 16, basta yun, December yun. Hindi natuloy. Hindi umattend. So, how do we know that you are saying facts or truth kung ikaw mismo hindi ka uma-appear sa National Bureau of Investigation para imbestigahan kung sino nga ba yung nagte-threat sa buhay mo. So, it contains na maybe you are lying, you are, you know, making publicity, diba? Or gusto mo lang yurakin si PBBM, si First Lady. So, sabi dito sa balita mga minamahal, basahin lang muna natin Vice President Sara Duterte on Friday appeared before prosecutor from the Department of Justice or DOJ and submitted her response to the case filed by the National Bureau of Investigation or NBI regarding the threat to the lives of the President, First Lady, and House Speaker. So Duterte faces complaint for inciting to sedition and grave threat after saying during a live stream press conference that in case she would be killed, she had already hired someone to kill President Marcos Jr., First Lady Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez. So, di ba, si Sara Duterte yung mahilig mag-threat. So, ano yung sinasabi dito ni Senator Bato de la Rosa na meron daw nagte-threat sa kanilang mga senador? Eh, alam naman ninyo kung sino yung mahilig magbigay ng threat. Di ba? Pag meron daw, pag pinatay daw siya, meron na daw siyang naka-hired na magpapatay kay PBBM. Now, here is the question. Paano kung namatay ka sa aksidente? What if namatay itong si VP Sara sa sakit? Diba? Kasi lalapat mayroon siyang hiwa dito sa leeg niya. I don't know if goiter yan or may sakit siya. Diba? So, paano kung namatay siya sa ibang bagay at hindi siya namatay sa pinapapatay daw siya? What if? Tapos yung killer mo, hahantingin si PBBM? Si Elisa, tama bang behavior yun, ma'am? I'm just asking lang naman po. Diba? Nakakaloka kasi. Kung ano-anong naiisip ni VP Sara Duterte. And also, kung ano-ano na din yung pumapasok sa isipan ng kanyang mga senador. Alam mo ba to? Public servant ka. For the second time. You are a public servant. So first, yung gagawin mo, be a public servant. Paglingkuran mo yung mamamayang Pilipino. Nagigets mo? Sorry ha,
Sorry? Bato, sorry ha? Kailangan pa namin i-remind sa'yo na kailangan mong maging public servant? Sorry ha? Wala madaming bobo na bumoto sa'yo Alam nyo, okay. Bakit nanalo si Bongo at itong si Bam? Ba't nangunguna at mayroong second spot itong si Bongo? Si Bongo pati si Bam Aquino. You know what, mga minamahal? Ganito kasi yan. First priority ng madlang people is health. And I cannot lie na malaki yung tulong ng Malasakit Center. Igagrab natin yan. Sige, kasi Malasakit Center ang ang kanyang branding. Although madaming anomalya, and although nag-exist na din yung Malasakit Center na yan, iniba lang yung pangalan, pero the fact na malaki din yung tulong, malaki talaga yung tulong ng Malasakit Center sa mga taong may sakit, nangangailangan, sobrang laki. Kaya nangunguna si Bongo because sa brand niyang Malasakit Center. So, hindi ko naman pwedeng tanggalin yung credit na yon kay Go. Ngayon naman, bakit pangalawa si Bam Aquino? Kasi top tier, top priority din ng bansang Pilipinas yung education. Poor system yung education sa bansang Pilipinas. Sobrang poor ng sistema. And because of free tuition or free college law na batas na inilaban ni Bam Aquino, ibinoto namin siyang mga kabataan. Diba? Hindi ko sinabi yung last minute mga minamahal, sinabi kong wag iboto si Bam. Pero nung nandun na ako sa shading, syempre, nandun pa din yung utang na loob ko na nakapag-aral ako ng kolehiyo. Although, syempre, kailangan pa dyan ng other expenses. Malaki talaga yung natulong ni Bam. Kaya kahit yung last minute na sinabi kong wag siyang iboboto, konsensya pa din ako. Ilagay ko pa din si Bam Aquino sa list ko. Pero anyway, nanalo si Bongo dahil sa kanyang brand na Malasakit Center at malaking tulong yun sa mga Pilipino. Pumangalawa si Bam because of kabataan sa kanyang free college law. Ngayon, bakit pumangatlo itong si Bato? Dahil dinala ni Bato yung branding ni Duterte, yung Oplan Tokhang. Dinala ni Bato yung pangalan ni Digong. Kahit sa ang rally, mapapansin ninyo, laging pinapangalanan mga minamahal ni Bato itong si former President Duterte. So, nakadikit na. Grabing panggagamit. Talagang overuse na yung pangalan ni Digong sa ginagawa ni Bato. Now, anyway, going back sa ating topic, yan yung reason kung bakit nanalo itong si Bongo at itong si Bam Aquino. And now, sabi ko nga sa inyo, kung may nagtitreat man sa inyo mga senador, especially sa iba to, sino ba yung nagtitreat? Yan yung gusto naming malaman. Diba? Sino ba yung nagtitreat sa'yo? Para nang magkaalaman. Hindi yung dami lang sinasabi Diba? Alright. So, yun po mga minamahal. Pahingin lang po ako ng comments niyo. Yes, comment, like, and share. And also mga minamahal, don't forget to click the subscribe and hit notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan. Maraming salamat. Yan, patayin natin.